Iginiit ng isang security expert na dapat nang iprotesta ng Pilipinas ang ulat na itinataboy ng mga Chino ang mga Pilipinong mangingisda malapit sa Pag-asa Island. Ang Malacanang at Defense Department binavalidate pang ulat. Saksi, si Chino Gaston. Malungkat lang sila. Pag walang sila nang paalam, malungkatin na yan. Pinaghirapan ng ating mga kababayan, kukuhanin ng ganoon lang. Ganyan ang tagpong nakuhanan noon sa Panadag o Scarborough Shoal na ipinalabas ng Reporter's Notebook. Ayaw ko sanang ibigay dahil naaawaran ako sa pamilya ko. Halos nga, wala akong kinita, sir. Ito, sa Scarborough, umuwi kami luhaan. Makalipas ang ilang buwan, sa pagbalik ng team, patungo sana sa Panatag Shoal. Without the permission of the China, you cannot carrying out the interview activity here. But the missionary activity, we are welcome, is welcome. When did you begin that no camera crew should be allowed here in this area? We cannot inform, we cannot give you this information. But this is within the exclusive economic zone of the Philippines. I cannot tell you anything. You don't live here. We will take the fourth the fourth No. You need not warn us. You need not warn us. We'll leave. And We'll then leave you after will 10 take minutes. and then you will take the responsibility. Ang bali-balita naman ngayon, itinataboy raw ng mga barko ng China ang mga mangingisdang Pinoy mula sa Sandy Cay. Ang Sandy Cay ay grupo ng mga sandbar sa pagitan ng Pag-asa Island at ng dambuhalang artificial island ng China na Subi Reef na inaanggin din ng Pilipinas. Base sa mga ulat, ang mayor ng Kalayaan Islands ang nagkumpirmang itinataboy ng mga barkong Chino ang mas maliliit na mga bangka ng mga Pilipinong mangingisda. Hindi ko alam beforehand until I got your text nyo, no? So I communicated with the newly installed Westcom commander. Sabi niya he will get back to me kasi magkano rin siya, tatanong din siya sa mga tao doon. Sabi rin ng Malacanang kahapon, kailangan muna i-verify ang insidente, pero giit ng presidential spokesman, So that is our area. We, from the very start, we said that that's ours. And our fishermen have been doing that. Nobody has the right to drive our fishermen away. kaya para sa maritime security expert na si Jay Batong Bakal, Dapat mag-protest on the basis na number one, that is supposedly our waters. And number two, in accordance with maintaining good relations, friendly relations, we should at least, China should at least not interfere with legitimate Philippine activities. parami na raw ang mga Chinese boat sa palibot ng Pag-asa Island, ang pinakamalaking islang hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Sabi ni Lorenzana, hindi ito mga ordinaryong mangingisda mula China, kundi mga milisya o sibilyang katuwang ng militar. It jives with their movement at strategy nila na kung nasaan yung mga Navy ships nila at saka Coast Guard ships pala, nandun din yung mga malalaking barko ng fishing boats. So, ergo, ang natin dyan, ang ating conclusion is these ships work together. Ayon kay GMA resident analyst Richard Heydarian, ang pagtataboy ng mga Chino ay bahagi pa rin ng gray zone strategy ng China na kanila raw ginagawa sa iba pang pinag-aagawang teritoryo. Ginagamit po nila yung kanilang mga paramilitary forces, yung mga armed militia forces nila, yung mga kunyaring fishermen nila para actually ma-intimidate or mapaalis yung mga ibang claimant states katulad ng Pilipinas. As a result, hindi natin ma-fulfill yung ating mga rights under UNCLOS na mag-benefit dun sa mga resources na sa paligid or within the territorial sea ng Pag-asa. Ang Defense Secretary, tiwala pa rin daw sa mga pahayag ng China na wala ng bagong sasakuping lugar sa West Philippine Sea. Ako si Chino Gaston ang inyong saksi.